Nagandahan ako sa kwento mga idol, sana kayo din. Please enjoy watching. Ang kwento ay nagsisimula sa mga dikit-dikit na bahay. Mula sa loob ng isang bahay, may isang computer ang nakabukas, at ang game sa monitor ay isang zombie game. Ang binatang naglalaro nito ay natulugan na ang game. Mula sa kanyang cellphone nag-umpisa ng tumunog ang kanyang alarm, kaya naman siya ay nagising na, at napagtantong natulugan niya na naman ang kanyang nilalaro kagabi. Ang binata ay bumangon na, habang sinasabi niyang gusto niya nang mag-quit sa kanyang pag-aaral. Siya ay lumabas na sa kanyang kwarto, at may nakitang note sa fridge. Mula sa note sinabi ng kanyang nanay na umalis na siya para magtrabaho, kaya naman kumain na siya at pumasok sa eskwelahan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nakalabas na mula sa kanyang tinutuluyan. Matapos niyang tumingala, nakita niya naman ang isang mataas na gusali mula sa kanyang kinatatayuan. Iniisip niya din na hindi alam ng mga kaedad niyang nakatira sa gusaling ito ang pakiramdam ng mababang pamumuhay ng katulad niya. Ang ating bida na si Minjun ay nagsimula ng maglakad para pumasok. Mula sa eskwelahan, ang ating bida ay bigla na lang bumagsak sa sahig, at ito ay dahil sa tatlong lalaki na nambubuli sa kanya. Dahil napamura si Minjun matapos niyang bumagsak, ito ay napansin naman ng bully na si Park Seongbin. Sinabi niya din na nagiging matapang na si Minjun nitong mga nakaraan, dahil sa napapamura na daw ito kapag sinasaktan nila. Mula sa likod ni Seongbin may narinig naman siyang nagsalita na napakaingay daw nila. Matapos niyang lumingon, sinabihan naman siya ng magandang babae na tigilan na ni Seongbin ang mangbuli ng mga talunan. Ang babaeng ito ay si Hanyena. Sinabihan niya din ang kupal na si Seongbin na sinisira nito ang araw niya dahil sa ginagawa nitong kaduwagan na pagpatol lamang sa mga walang kalaban-laban. Habang hinahakbayan niya ito na para silang magkaibigan, sinabi niya naman na naglalaro lang daw sila ni Minjun. Mula sa background sinabi ni Yena na sa labas sila maglaro. Mula sa background sinabi din ni Seongbin na si Yena daw ang pinakaayaw ni Minjun sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi naman Yena na at least hindi niya daw sinasaktan ang ating bida. Ayon kay Minjun si Yena at si Seongbin daw ay kakilala niya na simula pa noong middle school sila. Si Seongbin ay sinabing mailakad sila ng kanyang mga kaibigan, kaya naman inalok niya si Yena na sumama. Ang dalaga ay sinabing hindi na siya sasama kay Seongbin dahil noong nakaraan daw ay nakakadiri ang pinuntahan nilang lugar ni Minjun. Ayon sa ating bida, nakatira daw si Yena sa malaking gusali na nakikita niya palagi mula sa kanyang apartment. Direktor din daw ng hospital ang mga magulang nito, kaya naman sobrang yaman daw nila Yena. Ang dalaga ay active din daw sa TikTok, mula kay Minjun isa daw itong ultimate beauty. Ang dalaga ay isa din daw academic achiever. Ayon sa nabalitaan ni Minjun, balak din daw nitong mag-aral sa Amerika next year. Sinabi din ng ating bida na halos perpekto na daw si Yena, ngunit may isang bagay daw na hindi maganda sa kanya, at ito daw ay ang pamamaliit niya sa mga katulad niyang mahirap sa pamumuhay. Naalala ni Minjun noong grade 8 sila, siya ay nag-ipon ng lakas ng loob para makausap si Yena. Matapos niyang sabihin na mukhang pareho sila ng dinadaanan, siya naman ay bigla din na tinawag ni Yena. Ang magandang dalaga ay sinabing napakabaho ni Minjun, kaya naman kung pareho sila ng daraanan, dumaan na lang daw ito sa ibang daan. Matapos sabihin na hindi ko makausap si Yena ng katulad niya, napagtanto niya naman noong araw na yon na ayaw daw pala ni Yena sa kanya. Iniisip niya din na hindi naman daw siya mabaho, ngunit dahil lagi niyang naaamoy na mabango si Yena, mukhang ang tinutukoy din daw ng dalaga ay ang kanyang amoy ng kahirapan sa buhay. Matapos nilang tumungtong ng high school sila ay naging magkatabi na naman ng upuan, kaya naman gusto daw ni Yena na makipagpalitan ng upuan. Si Minjun ay iniisip din na kahit ilang taon na siyang minamaliit ni Yena, hindi daw nawawala ang kanyang pakiramdam na gusto niya pa rin ito. Dahil sa pananatili ng kagustuhan niya sa dalaga, iniisip niya naman na kung isa nga daw ba talaga siyang talunan na hindi kayang mag-move on sa isang babae. Dahil sa halos araw-araw na pambubuli sa kanya ni Seongbin at pananakit niya na emotionally, siya ay nagsimula ng maawa at mahiya sa kanyang sariling buhay. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kasama ang dalawa niyang kaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang bagong nilalaro, iniisip naman ng ating bida na pareho lang daw silang tatlo. Ang pagkakaiba lang daw nila ay lagi siya ang nabubuli, habang ang dalawa naman ay maswerte sa kanilang klase dahil walang nambubuli sa kanila. Habang inaalok nila ang ating bida sa isang concert ni Lumina, siya naman ay malalim pa din ang iniisip dahil sa napakaswerte daw ng dalawa para hindi mabuli katulad niya. Matapos isigaw ang pangalan ni Minjun, siya naman ay biglang nagulat. Tinanong muli ni Sunho na kung gusto nga daw ba ni Minjun na sumama sa concert ni Lumina. Matapos ipakita kung gaano kaganda at gaano kagaling gumiling ni Lumina, ang ating bida naman ay tumanggi para sumama sa kanila. Si Minjun ay tumayo at sinabing wala na siyang pakialam sa mga idols ngayon. Si Byongjun naman ay nagulat at hindi makapaniwala dahil sa pagtigil ni Minjun para maging isang fangirl ni Lumina.
Si Sunho ay nagulat dahil parang kailan lang daw noong grabe maging isang fangirl si Minjun kay Lumina, kaya naman ang dalawa ay nagtataka kung ano nga daw ba ang nangyari sa ating bida. Napansin din nila na walang kabuhay-buhay si Minjun. Mukhang gumuho din daw ang mundo nito dahil sa kumakalat na chismis na may boyfriend na daw si Lumina. Ang eksena ay nalipat sa silid-aralan nila Minjun, iniisip niya din na sana bumilis ang oras para matapos na ang eskwela. Mula sa likod ng ating bida, naririnig niya naman na nag-uusap si Seongbin at ang mga kaibigan nito tungkol sa isang lalaki na binugbog nila kanina. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa isang estudyante na nanggaling sa North Korea, ang isang kasamahan naman nila ay biglang natulala. Ang lalaki na nagngangalang Hakshol na nanggaling sa North Korea ay biglang dumating matapos marinig ang sinabi ni Seongbin na walang modo ang katulad niya na nanggaling sa North Korea. Muli niya naman itong tinanong kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nito. Ang mayabang naman na si Seongbin ay tinanong kung ano ang problema nito sa kanya. Si Seongbin ay kwenelyuhan si Hakshol, ngunit sinabi naman nito na umayos si Seongbin sa kanyang ginagawa sa kanya. Habang nakatingin lang sa kanya si Hakshol ng seryoso, ang mga kasamahan naman ni Seongbin ay inawat na siya at sinabi na humingi na lang ng tawad si Seongbin ka Hakshol. Si Seongbin ay sinabing dayuhan lang si Hakshol dito sa South Korea, kaya naman umayos daw ito kung ayaw nitong matuluyan sa South Korea. Ang grupo ay paalis na habang pinagmamasdan naman sila ng ating bida. Iniisip niya din na walang kwenta ang kanyang klase, pati na din ang bagong school. Makalipas ang ilang oras, ang klase ay natapos na at pauwi na din si Minjun. Simula bukas iniisip niyang tumigil na sa pag-aaral, upang matapos na daw ang kanyang paghihirap sa eskwelahan. Mula sa kung saan ay may tumawag sa kanya, na kanya namang ikinagulat, dahil ang mga ito ay walang iba kundi sila Seongbin. Sinabi niya din na kailangan niya ng sigarilyo ngayon, kaya naman inutusan niyang bumili si Minjun ng sigarilyo. Matapos niyang masilayan si Seongbin, iniisip niya naman na murahin ito. Ang ating bida ay hindi nagawa ang kanyang iniisip, at siya ay nagpatuloy na lang sa paglalakad. Napansin ni Seongbin na iniiwasan na siya ni Minjun, kaya naman ang dalawang kasamahan nila ay tinawanan lang siya dahil sa pag-iwas ng tuluyan ni Minjun sa kanya. Ilang sandali pa, sa isang construction site na wala ng tao, ang ating bida ay matatagpo ang bugbog sarado. Sinabi din ni Seongbin na napakayabang ni Minjun ngayong araw, kaya naman mukhang oras na daw para tapusin niya si Minjun. Si Seongbin ay sinabi na mukhang nasanay na daw si Minjun na hindi siya gaanong pinapahirapan, habang ang dalawa naman ay sinabi din na hindi na nila pipigilan si Seongbin kung gusto niya nang patayin ang ating bida. Mula sa background sinabi ni Minjun na ituloy na ni Seongbin na patayin siya, na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ng ating bida na ayaw niya nang mabuhay pa, at gusto niya na din daw ang mamatay. Si Seongbin ay nainis sa pinagsasabi ng ating bida, kaya naman bigla niya na lang sinipa si Minjun. Sinabi din ni Seongbin na kung balak daw nitong magpakamatay ay huwag daw nitong ilagay ang kanilang pangalan sa kanyang suicide note, dahil kung idadamay niya daw sila sa kanyang pagkamatay, papatayin din daw ni Seongbin ang nanay ni Minjun. Ilang sandali pa, ang ating bida ay naiwan ng mag-isa sa lugar. Ang ating bida ay naglalakad na naman pauwi. Napapaisip din siya na sana bigla na lang siyang mawala na parang bula. Si Minjun ay napalingon sa itaas at nakita ang mataas na gusali. Iniisip niya din na pumunta sa itaas nito at tumalon. Ang binata ay nag-umpisa ng maglakad papunta sa gusali. Habang iniisip na napaka-miserable ng kanyang buhay, wala na din daw siyang dahilan para mabuhay pa. Mula sa isang sulok ay may tumawag sa kanya, at ito ay walang iba kundi si Yena. Tinanong niya din si Minjun kung anong ginagawa nito dito. Sinabi ni Yena na hindi daw dito ang bahay ng binata, kaya naman ano daw ang ginagawa niya dito sa kanilang complex. Napansin Yena na mukhang hindi naman daw siya nandito para mag-deliver ng kung ano, kaya naman pinaghinalaan siya ng dalaga na isang magnanakaw. Habang siya ay nanggigigil, iniisip naman ni Minjun na nandito lang siya para tapusin na ang kanyang buhay. Si Yena ay napansin ang mga tama ng binata sa kanyang mukha, kaya naman tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Ang talunan nating bida ay tahimik lang at walang masabi. Pinagsabihan niya din ang ating bida na lumaban naman daw ito sa susunod kapag binubugbog na ito, dahil bukod sa katulad niyang mahirap. Nasusuka daw siya sa ating bida na isang talunan na walang magawa at hindi man lang magaling sa kahit anong bagay. Si Minjun ay wala nang nasabi, at ito ay bigla na lang umalis. Si Yena ay naiinis dahil sa hindi pagpansin sa kanya ng ating bida, kaya naman sinabihan niya ito na mukhang nababaliw na siya. Matapos makalayo ni Minjun, sinabi niya naman na nakakaawa daw talaga si Minjun dahil sa sobrang hina nito. Habang pinagmamasdan niyang umalis ang ating bida, sinabi niya din na kailangan niyang sabihan si Seongbin bukas. Ang gabi ay malapit ng sumapit, habang si Minjun naman ay nagawa na din makauwi. Matapos buksan ang kanyang computer para maglaro at magpalipas ng oras, napapaisip naman siya na nakansela ang kanyang pagpapakamatay dahil kay Yena. Iniisip niya din na ang mga sinabi ng dalaga sa kanya ay tama lahat.
Ang ating bida ay desidido ng huminto sa pag-aaral. Kaya naman hindi niya na daw kailangan pang makita sila Seongbin bukas. Matapos makalag-in sa game, iniisip niya naman na tumulong na lang sa kanyang nanay para magtrabaho at makatulong sa kanya. Agad din siyang inalok ng kanyang mga kaibigan sa loob ng game matapos niyang makapasok sa laro. Habang naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan, bigla naman nagpaalam si Sunho sa kanila dahil may titignan daw itong ingay sa labas. Ilang sandali pa, pati si Byongjun ay nagpaalam na din dahil may titignan din daw siya sa labas na ipinagtaka naman ng ating bida. Ang oras ay 10 na ng gabi. Ilang sandali pa, ang isang kaibigan niya ay nakabalik na at sinabi kung napanood na daw ba ni Minjun ang kaguluhan sa balita na kanya namang ipinagtaka. Mula sa kung saan, ang binata ay may narinig. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang kanyang naririnig. Si Minjun ay nakakarinig ng pagkatok sa labas ng pintuan. Tinanong niya din ang kumakatok kung sino nga daw ba ito. Habang patuloy ang pagkatok sa kabilang parte ng pintuan, si Minjun naman ay nagsimulang kabahan sa nangyayari. Matapos sumilip ng ating bida, nakita niya naman ang babaero niyang kapitbahay sa labas. At ito ay humihingi din ng tulong sa kanya. Si Minjun ay napapaisip kung anong gagawin niya. Mula sa labas ang babaero niyang kapitbahay ay makikitang duguan. Si Minjun ay binabalak na buksan ang pintuan. Kaya naman siya ay hinawakan na ang handle nito at biglang binuksan ang pintuan para kausapin ang kapitbahay niyang lasinggero na inaakala niyang normal na lasing na naman. Si Minjun ay sumilip sa labas at siya ay bigla na lang nanlaki ang mata dahil sa kakaibang itsura ng kanyang kakilalang lasinggero. Napansin niya din ang pinsala nito sa tagiliran, kaya naman tinanong ni Minjun kung ayos nga lang daw ba ito. Ang lalaki ay bigla na lang sumigaw at sinugod si Minjun. Siya ay nagagawang mapigilan ito kahit papano. Ang ating bida ay patuloy na kinakausap ang lalaki at nagtataka kung bakit siya nagkakaganito. Ang ating bida ay nakagawa ng paraan para masipa ito at mapatalsik sa labas ng pintuan. Agad niya na din isinara ang pintuan habang siya naman ay kinakabahan. Nanginginig din ang kanyang mga tuhod dahil sa sobrang takot. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang nangyari sa kanyang kapitbahay na babaero. Si Minjun ay agad kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang mga pulis, ngunit siya ay nagulat dahil hindi niya magawang makatawag. Kasabay nito nakatanggap din siya ng maraming emergency alert. Mula sa labas ng kanyang apartment may narinig din siyang ingay mula sa labas. Matapos niyang sumilip sa bintana, nakita niya naman ang mga taong nagkakainan at naghahabulan. Mula sa labas nakita niyang muli ang sinipa niya kanina na babaero. Matapos niyang sumilip sa bintana, agad niya namang naalala ang kanyang nanay. Naalala ni Minjun na ganitong oras nakauwi na daw dapat ang kanyang nanay, umaasa din siya na sana ayos lang ito. Nagulat si Minjun dahil sa hindi niya din magawang makontak ang kanyang nanay. Ilang sandali pa, habang nagkukumot si Minjun, nalaman niya din na wala na ding internet. Matapos buksan ang telebisyon, siya naman ay nanood para malaman ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Ang newscaster ay sinabing marami ang mga tao ang biglang umaatake sa iba pang mga tao, ngunit hindi nila pa daw nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Sinabi din ito na sobrang delikado ng kanilang sitwasyon ngayon. Si Minjun ay nagulat matapos marinig sa balita na malamang inaatake na daw sila ng mga terorista. Mula sa report may namataan din daw na nangyaring kakaiba sa Busan, kaya naman pinayuhan ang lahat ng mga tao na manatili na lang muna sa loob ng kanilang bahay. Mula sa report sinabing nagpadala na ng militar sa iba't ibang lugar na apektado, ngunit nahihirapan daw silang i-handle ang sitwasyon. Si Minjun ay patuloy na kinakabahan dahil sa kanyang mga napapanood, napaisip din siya na malamang naging zombie na daw ang mga taong ito. Naalala din ng ating bida ang pelikulang Tren to Busan, kaya naman nagtataka din siya kung paano nga daw ba nagkaroon ng zombie sa kanilang mundo. Si Minjun ay nagsimulang tumayo dahil kailangan niya daw ang kumilos para maghanda. Naalala niya din na may pinuntahan ang mga ibang tenant kanina. Ang ating bida ay sumilip sa kanyang pintuan at balak isarado ang pintuan sa harapan ng gusali. Matapos makitang walang zombie sa labas ng kanyang pintuan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan habang nakaalerto. Matapos makarating sa pintuan, siya ay sumilip na din kung anong meron sa labas ng gusali. Agad niya na din itong sinarado kaagad at nilak mula sa loob. Si Minjun ay napabuntong hininga na lang at iniisip din kung may mga survivor nga daw ba sa mas mataas na palapag. Ang ating bida ay sinabing babalik na siya sa kanyang kwarto at umaasa din siyang may darating na tulong para sa kanila. Si Minjun ay patuloy na nanood sa telebisyon, ngunit habang nagsasalita ang announcer ng bingo bigla namang nawala ang signal sa telebisyon. Si Minjun ay kinabahan dahil pati ang pag-broadcast ng balita nawala. Ang ating bida ay sinubukan na matulog, ngunit hindi siya makatulog dahil sa mga nangyayari. Naalala ni Minjun ang nangyari sa kanya kahapon at ang pagsumpa nito na sana magkaroon ng end of the world. Habang sinusubukan niyang matulog, iniisip niya din naman na wala naman pinagbago ang kanyang buhay, kahit na ito ay maging normal na araw pa.
Ang oras ay mabilis na lumipas. Kinabukasan, siya ay muling nagtangkang sumilip sa mga nangyayari sa labas. Mula sa kanyang kinaroroonan ay naaamoy niya ang pangit na amoy sa paligid. Si Minjun ay muling nilak ang pintuan dahil ang pagpunta daw sa labas ay isang pagpapakamatay. Matapos makita ang kanyang food supply, napagtanto niya naman na maari itong tumagal para sa kanya ng 2 linggo. Iniisip niya din na gumagana pa ang nawasa kaya naman kailangan niya daw ang mag-ipon kaagad ng tubig. Matapos isipin ang kanyang pagtitipid na gagawin sa kanyang food supply, nakalkula niya naman na aabot ito para sa kanya ng 1 buwan. Umaasa din siya na malamang may rescue team na daw na darating sa mga oras na yon. Si Minjun ay hindi pa din magawang makatawag, iniisip ng ating bida na may 5 pang ibang mangungupahan sa gusaling ito. Kaya naman napapaisip siyang tignan ang mga apartment ng mga ito para makakuha ng food supply. Ang ating bida ay naalala ang isang college student na lalaki na nakatira sa rooftop. Naalala niya din na tuwing Martes ay dinadala nito ang kanyang girlfriend sa kanyang tinutuluyan para makipagbembangan. Dahil Martes kahapon, malamang na-stuck din daw ang dalawa sa rooftop katulad niya. Habang siya ay paakyat pa isa-isa niya namang tinignan ang mga apartment para malaman kung may tao pa nga daw ba sa mga ito, ngunit walang sumasagot sa kanya. Ang huling kailangan niyang i-check ay ang college student na lalaki. Umaasa din siya na sana hindi pa ito naging zombie katulad ng iba. Si Minjun ay napansin na nakabukas ang pintuan ng rooftop. Matapos niyang makarating dito, iniisip niya naman na huwag magtawag upang hindi niya ma-attract ang dalawa kung sakaling naging zombie na ang mga ito. Napansin ni Minjun na nakabukas din pati ang pintuan papasok ng kwarto, na kanya namang ipinagtaka. Matapos sumilip sa loob, nakita niya naman ang mga magulong gamit dito. Habang sinasabi na mukhang wala ng tao dito, bigla namang nanlaki ang kanyang mata dahil sa nakita niyang dugo sa loob ng kwarto. Mula sa kanyang blind spot ang lalaki ay tuluyan ng naging zombie, habang ang girlfriend naman nito ay nakahilata at wala ng buhay. Habang nanginginig ang kanyang mga tuhod, si Minjun naman ay dahan-dahan na lumalabas. Ang isang paso ay hindi niya namalayan na nasagi, kaya naman ito ay bumagsak at nabasag. Ang ating bida ay kinabahan sa nangyari, kaya naman agad na siyang tumakbo. Dahil isa siyang lampa na talunan, bigla naman siyang napatid gamit ang kanyang sariling paa. Matapos niyang matumba, agad naman siyang tumatayo. Ngunit ang zombie ay mabilis nang tumatakbo papunta sa kanya. Gamit ang momentum ng zombie, siya ay yumuko at biglang tumayo upang maibato ito sa labas ng gusali. Siya ay kinakabahan pa din sa nangyari, kaya naman bigla na lang siyang napatumba. Si Minjun ay agad sinarado ang pintuan sa rooftop at mabilis bumalik sa kanyang apartment. Ang ating bida ay hinihingal sa nangyari, habang iniisip niya naman na kung patay na nga daw ba ang lalaking zombie kanina. Siya ay patuloy na din kinakabahan dahil sa nagawa niya daw ang makapatay ng tao. Habang natataranta pinapakalma niya naman ang kanyang sarili, dahil hindi naman daw siya ang naunang umatake, kaya naman hindi din daw siya ang may kasalanan sa nangyari. Ang gabi ay mabilis nang lumipas, habang si Minjung naman ay nasa sulok lamang at tahimik. Ang ating bida ay buong araw na iniisip na kung kasalanan niya nga daw ba ang nangyari sa lalaki kanina. Si Minjun ay biglang tumayo at bigla na din na lumabas sa gusali upang para may tignan. Ang ating bida ay may nakitang pamilyar. Matapos lumingon ng zombie, nakilala niya naman ito bilang ang lalaki kanina na kanyang naihulog. Matapos makita ang sitwasyon ng lalaki, napagtanto ng ating bida na hindi na sila tao at tuluyan ng naging zombie. Sa huling pagkakataon tinignan niya muli ang zombie at bigla na lang sinarado ang pintuan. Kinabukasan sa pangatlong araw ng Apocalypse. Si Minjung ay kakatapos lang kumain, iniisip niya di na baka malapit na siyang maubusan ng gas at hindi na mailuluto ang kanyang mga pagkain. Ang ating bida ay kinakabahan na naghihintay ng tulong dahil maaari daw na maubusan na siya ng pagkain. Iniisip ng ating bida na mukhang ligtas na ang buong gusali, kaya naman kailangan niya daw ang pumunta sa rooftop at makapagsindi ng apoy upang makahingi ng tulong. Si Minjun ay iniisip na lumabas bukas sa kanyang kwarto. Dahil sa handa na siyang mamatay noong nakaraang araw at ang na-experience niya kahapon, ang ating bida ay hindi na daw nakakaramdam ng takot sa mga zombie dahil sa kanyang nalaman na hindi na daw tuluyang mga tao ito. Si Minjun ay biglang nagulat matapos niyang makita na tumatawag ang kanyang nanay. Agad sinagot ng ating bida ang tawag at ang dalawa naman ay agad nagkamustahan. Matapos sabihin na nasa bahay nila siya na naghihintay sa kanya, ang nanay niya naman ay sinabi din na natagpuan siya ng mga militar kahapon. Kasalukuyang nasa Seongnam daw sila, sinabihan niya daw ang kanyang anak na huwag masyadong mag-alala sa kanya. Sinabihan niya din ito na manatili lang sa loob ng bahay. Matapos sabihin na hihingi siya ng tulong para sa ating bida, ang tawag naman ay bigla na lang naputol. Si Minjun ay nainis sa pagkamatay ng tawag, ngunit kahit paano nagawa daw nitong mapagaan ang kanyang pakiramdam, matapos niyang malaman na ayos lang ang kanyang nanay. Ang cellphone ni Minjun ay bigla na lang din naka-receive ng mga mensahe. Ang mga mensahe ay nanggaling kay Sunho at Byongjun.
Ang ating bida ay iniisip na tanging ang dalawa at ang nanay niya lang ang may pakialam sa kanya sa mundong ito. Ang ating bida ay biglang naalala si Yena. Iniisip niya din na siya lang daw ang taong kilala niya na malapit mula sa kanyang tinutuluyan. Iniisip niya din na nagawa nitong makapunta noon sa kanila noong nakaraang taon. Ang grupo ni Seongbin ay tumambay noon sa bahay nila Minjun. Ayon kay Seongbin, inalok niya daw si Yena para makipagkita sa kanya dito sa lugar ni Minjun. Sinabi din nila na kapag pumunta si Yena dito malamang gusto daw nitong makatikim ng lalaki. Si Seongbin ay sinabi din na alam na nila ang gagawin kapag pumunta dito si Yena. Ilang sandali pa, si Yena ay nagmensahe na kay Seongbin at sinabi nitong papunta na siya. Habang nagugulat si Minjun sa pagpunta ni Yena mag-isa sa grupo ng mga lalaki, ang mga tao naman sa background ay masaya matapos nilang malaman na pupunta si Yena dito. Ilang sandali pa, si Yena ay sinundo na ng isang kasamahan ni Seongbin. Si Yena ay tila nagulat sa kanyang nakita. Habang pinapapasok ang magandang dalaga, sinabi naman ni Seongbin na bahay daw ito ni Minjun. Si Yena ay biglang sinabing aalis na siya dahil hindi niya daw akalain na napakabaho dito sa lugar at napakarumi. Hindi daw bagay ang ganda niya sa lugar na ito, higit sa lahat bahay daw ito ni Minjun, kaya naman sobrang nakakadiri daw ang pumasok sa loob. Matapos ang biglaang pagtambay nila Seongbin sa bahay ni Minjun at sa panglalait ng dalaga sa kanyang bahay, ang ating bida ay nakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Habang tumatay, siya naman ay iniisip niya pa din si Yena kung nakasurvive nga daw ba ito. Dahil sa magandang pamumuhay ng dalaga malamang nakasurvive daw ito. Mula sa labas may babaeng tumatawag sa kanyang pangalan, na kanya namang ikinagulat. Nagdadalawang isip din siya na kung tama nga daw ba ang kanyang pandinig sa ngayon, dahil may naririnig daw talaga siyang boses sa labas. Mula sa labas muling nagsalita ang babae na buksan daw ni Minjun ang pintuan para sa kanya. Ang ating bida ay napagtanto na si Yena ang tumatawag sa kanya. Mula sa loob ng comfort room sumigaw ang ating bida habang naghuhugas ng puwet. Mula sa bintanang tinagpian ng karton, sa labas ay patuloy pa din na tumatawag si Yena kay Minjun, narinig niya din ang boses ng binata sa loob, kaya naman patuloy siyang humihingi ng tulong sa kanya. Ang dalaga ay nagsimulang mataranta, at ito ay dahil sa mga zombie na palapit sa kanya. Si Yena na may malalaking kokomelon ay mas lalong natataranta, ngunit ang ating bida naman ay binuksan na ang pintuan sa isang gilid at minadaling pinapasok si Yena. Matapos makapasok agad namang nilak ni Minjun ang pintuan. Kaya naman ang mga zombie sa labas ay wala nang nagawa at hindi na nakapasok. Habang patuloy pa din na hinihingal sa nangyari, ang dalaga naman ay nakapasok na sa loob ng bahay ni Minjun. Ang ating bida ay tinanong kung ayos nga lang daw ba si Yena. Tinanong niya din ito na kung paano ito nakarating sa kanyang lugar. Ang dalaga ay biglang sumandal sa ating bida at nagsimulang umiyak. Habang patuloy na nakasandal at umiiyak sa kanya si Yena, si Minjun ay nagtataka naman kung ano nga daw ba ang nangyari sa dalagang napakaganda at napaka-sexy na si Yena. Si Minjun ay nauutal na tinanong si Yena kung kamusta siya. Matapos bumitaw, agad naman nagpasalamat ang dalaga sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya kinain na daw siya ng mga zombie kanina. Ang ating bida ay bigla namang namula matapos makita ng malapitan ang babaeng kanyang gusto na nagpapasalamat sa kanya. Si Minjun ay sinabing masaya siyang makatulong sa kanya, ang importante din daw sa ngayon ay ligtas na siya. Matapos mapalingon sa paligid, nalaman naman ng dalaga na mag-isa lang daw pala si Minjun dito. Sinabi ng ating bida na mag-isa lang siya dito, dahil ang kanyang nanay ay hindi nakauwi agad, ngunit sinabi niyang ligtas na ito matapos niyang makontak ito kanina kasama ang mga militar. Si Yena ay masaya daw para sa ating bida. Tinanong din ni Minjun kung kamusta ang mga magulang ng dalaga. Sinabi ni Yena na ayos lang daw ang kanyang tatay, habang ang kanyang nanay naman ay bigla siyang natigilan. Ngunit bigla niya lang din naman na sinabi na ayos lang din daw ito. Mula sa background humingi si Yena ng tubig, dahil ilang araw na daw siyang hindi umiinom, humiram na din siya ng charger upang ma-charge ang kanyang cellphone. Matapos maubos ang ilang bote ng tubig, si Yena ay patuloy pa din na umiinom. Kaya naman nag-aalala si Minjun dahil baka mawala daw ang nawasa ng biglaan at maubusan sila ng tubig. Dahil sa matinding pagod at stress para makarating siya dito, agad niya namang naintindihan ang sitwasyon. Tinanong ni Minjun kung nanggaling na daw ba siya sa kanila bago siya pumunta dito. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba sa lugar niya pumunta si Yena. Sinabi ni Yena na nasa labas lang daw siya sa loob ng 3 araw na ikinagulat naman ni Minjun. Ayon sa dalaga sinabi niyang pauwi na siya noong araw na yon mula sa kung saan ay may mga nagsisigawan na kanyang ipinagtaka. Ang grupo ng mga tao ay nagsimula na din na tumakbo habang sinasabi naman na tumakbo na silang lahat. Makalipas ang halos walang katapusan na pagtakbo, umabot si Yena sa isang hagdan sa loob ng gusali. Naghintay daw ang dalaga sa lugar hanggang sa may magligtas sa kanya, ngunit walang dumating. Tinanong ni Minjun kung nanatili nga daw ba talaga ang dalaga doon ng 3 araw nang siya lang. Ayon kay Yena nakakita daw siya ng bukas na pintuan paakyat ng hagdan
at nakarating sa isang kwarto na parang isang meeting room. Mula rito may isang bote ng tubig na kanyang nagamit para makasurvive ng 3 araw. Dahil sa matinding uhaw at gutom, sinubukan niya daw ang pumunta sa kanilang apartment na may layong 1 kilometro. Ilang sandali pa, may nakita siyang mga zombie na nakaharang sa pwede niyang daanan. Dahil sa hindi pwede ang daan na ito, sinubukan niya namang dumaan sa mga skinita para maghanap ng madadaanan. Ilang sandali pa ng kanyang paghahanap ng ruta pabalik sa kanyang apartment, nakapunta naman siya sa lugar na pamilyar at napagtantong malapit lang ang bahay ni Minjun dito. Dahil hinaharangan na naman ang 100 pabalik sa kanyang apartment, siya naman ay wala nang nagawa kundi ang pumunta sa kinaroroonan ng bahay ni Minjun. Kahit na isang beses pa lang daw siya noon nakapunta sa lugar ng ating bida, medyo naaalala niya pa naman daw ang daan papunta sa kanila. Naalala niya din na siguradong umuwi agad noon si Minjun noong nagkita sila noong nakaraan, kaya naman umaasa siyang madadatnan niya si Minjun sa bahay nito. Makalipas ang matinding pag-iwas sa mga zombie, nagawa daw nitong makarating sa lugar ng ating bida. Si Minjun ay namangha sa galing ni Yena, napakatapang din daw nito para maglakbay sa labas ng mag-isa habang napakaraming zombie. Ang magandang dalaga ay muling nagpasalamat dahil buti na lang nandito daw sa bahay niya si Minjun. Dahil sa ilang araw na siyang walang ligo, tinanong niya naman ang ating bida kung gumagana pa nga daw ba ang linya ng tubig. Napansin ni Minjun na kumulay na ang pawis sa kilikili ng damit ng dalaga, kaya naman nag-alok siya ng kanyang damit upang magamit ni Yena. Ang dalaga ay biglang namula at bigla niya din na pinagsisipa ang ating bida na pinagtaka naman ni Minjun. Ang dalaga ay wala na daw lakas para makipagtalo sa kanya, kaya naman maliligo na daw siya kung pwede na sinang-ayunan naman ni Minjun. Ang ating bida ay nagtataka pa din kung bakit nga daw ba siya pinagsisipa ng dalaga. Habang naliligo na si Yena, iniisip naman ni Minjun na plano niya din daw sana mag-explore sa labas, ngunit dahil sa pagdating ni Yena, hindi daw tama ang iwan na lang ito. Dahil sa dalawa na silang mananatili sa lugar na ito, iniisip din ni Minjun na hindi na daw aabot sa 1 buwan ang kanyang food supply dahil sa pagdating ni Yena. Habang siya ay problemado sa food supply, hindi din siya makapaniwala na naliligo sa ngayon ang babaeng gusto niya sa kanyang bahay. Mula sa eskwelahan, ang ating bida naman ay hindi man lang daw noon tinitignan ng dalaga sa kanyang mga mata. Kaya naman pakiramdam niya daw ay para lang siyang isang insekto para sa kanya. Si Yena ay biglang sumilip mula sa banyo, ito ay humingi ng damit na pwede niyang maisuot dahil kailangan niya na daw munang labahan ang kanyang damit. Ang ating bida ay nagmadaling naghanap ng damit, tinanong niya din ang dalaga kung anong gustong suot ni Yena. Dahil nasa gitna na sila ng apocalypse ngayon, sinabi niya naman na kahit ano na basta komportableng isuot. Ang dalaga ay inamoy ang damit na binigay ni Minjun, sinabi niya din na hindi daw kaaya-aya ang amoy nito, kaya naman nag-request siya ng iba. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na maaaring hindi din daw magustuhan ni Yena ang mga ito. Ang dalaga ay wala nang nagawa kundi ang magtiis hanggang sa matuyo na daw ang kanyang damit. Muling sinabi ni Yena na sensitive ang kanyang pang-amoy, kaya naman intindihin na lang daw ito ni Minjun. Habang nandidiri pa din siya sa kanyang suot, iniisip naman ng ating bida na kung ito nga daw ba talaga ang totoong ugali ng dalaga. Ang gabi ay mabilis na dumating at tapos na din silang kumain. Si Yena ay tinanong ang ating bida na kung maghihintay nga lang daw ba sa rescue team ang kanilang gagawin. Si Minjun ay sinabi ang kanyang plano na paglipat sana ng lokasyon bukas bago pa dumating ang dalaga. Si Yena naman ay sinabihan ang ating bida na delikado sa labas, may mga pagkain pa din daw sila dito, kaya naman bakit daw nito itinataya ang kanyang buhay. Ang dalaga ay sinabing halos mamatay siya sa pagpunta dito, kaya naman hindi niya daw balak na sumama kay Minjun. Ang ating bida ay sinabing magsasama na muna sila sa ngayon at maghihintay ng rescue. Ang dalaga ay nag-aalala at tinanong na kung paano kung mawalan sila ng pagkain. Sinabi ni Minjun na pwede silang pumunta sa taas para i-check ang ibang apartment at maghanap ng food supply. Sinabi din ng ating bida na sa oras na naubusan sila ng pagkain ay kailangan na nilang lumabas dito at maghanap ng pagkain. Si Yena ay sinabing hindi siya lalabas, ngunit si Minjun ay sinabi na kahit anong sabihin niya ay kailangan nitong lumabas kapag wala na itong makain. Muling sinabi ni Yena na hindi pa nagagawang makalabas ni Minjun, kaya naman kung sakaling lalabas ito mararamdaman niya daw kung gaano nakakatakot sa labas. Sinabi ng ating bida na kung nagawa ng dalaga na makapunta dito, malamang magawa din daw ulit nilang makalipat ng ibang lugar gamit ang diskarteng ginawa ng babae. Si Yena ay nagulat at tinanong kung hindi nga daw ba talaga siya natatakot sa mga zombie. Si Minjun ay sinabi na kailangan nilang pag-aralan ang mga pagkilos ng mga zombie. Umamin din si Minjun na hindi daw siya natatakot kung sakaling makain man siya at maging zombie. Dahil wala naman daw bagay na mawawala sa kanya kung sakaling mamamatay siya. Si Yena ay sinabi naman na magkaiba sila ng sitwasyon dahil gusto niya daw makasurvive at ayaw din na maging katulad ng mga zombie.
Sinabi niya din sa ating bida na dapat next year ay mag-aaral na siya sa Amerika. Si Minjun ay muling sinabi na hindi nakita ng mga zombie ang dalaga habang papunta siya dito, at tanging nakita lamang siya noong makarating siya dito sa kanyang lugar. Ayon sa ating bida, mabagal daw tumakbo ang mga zombie kumpara sa isang normal na tao, kaya naman sigurado daw na kaya niya silang matakbuhan. Tinanong niya ang dalaga kung nakapaglaro na daw ba ito ng habulan. Sinabi niyang isipin na lang ni Yena na maglalaro lang sila ng habulan. Sa pamamagitan nito, mababawasan daw ang kanyang kaba at mas magiging exciting pa ang kanilang gagawin. Matapos siyang tignan ni Yena ng seryoso, sinabi niya naman na hindi lang basta laro ang gagawin nila dahil nakataya ang sarili nilang buhay. Ang dalaga ay binago na ang usapan at tinanong kung pwede nga daw ba itong maglatag ng higaan dahil inaantok na daw siya at hindi pa nakakatulog ng tamang pagtulog ng ilang araw na. Ang ating bida ay nauutal at hindi masabi ang kanyang gusto. Ilang sandali pa nakagawa na siya ng kanilang matutulugan. Napansin ng dalaga na mukhang nababaliw na daw ang ating bida dahil sa plano nitong matulog sa tabi niya. Si Yena ay itinuro kung saan matutulog ang ating bida. Si Minjun ay sinabing bahay niya ito, kaya naman hindi daw tama kung siya ang matutulog sa harapan ng banyo. Si Yena ay sinabi naman na nakalimutan niyang isa lamang siyang hindi inaasahang bisita dito. Ang dalaga ay sinabing siya na lang ang matutulog sa harapan ng pintuan ng banyo. Matapos ang napakahabang usapan ng dalawa, ang ating bida ang siya lang din na nagpumilit na matulog siya sa harapan ng banyo. Habang nakapikit iniisip niya naman na mas mabuti na ang ganito, dahil at least ligtas pa din naman daw siya sa mga zombie na nasa labas. Masaya din siya dahil kahit papaano ay hindi na daw siya maboboring dahil sa may kasama na siyang nakakausap. Mula sa labas ng apartment ang mga zombie ay patuloy nilang naririnig, kaya naman ang dalaga ay hirap pa din na makatulog. Ang ating bida ay biglang tinawag ng dalaga na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ni Yena na pwede na siyang matulog sa loob ng kwarto, habang sinasabi na natatakot siyang matulog ng walang kasama. Ang ating bida ay pinayagan niyang pumasok sa kwarto, ngunit ito ay pinanatili niya lang sa sulok para magbantay sa kanya. Ayon sa dalaga, lagi niya daw naririnig ang mga zombie noong nagtatago siya sa may hagdan, ngunit kahit ganun pa man natatakot pa din daw siya kapag naririnig niya ang mga ito. Sinabi din Yena na namimiss niya na ang kanyang nanay, ngunit si Minjun naman ay nasa sulok lang at tahimik na nakikinig. Kinabukasan, ang mga ibang residente sa iba't ibang gusali ay naging zombie na din habang ang dalaga naman ay mahimbing pa din na natutulog. Pinagmasdan ni Minjun ang babae at nagtataka kung hanggang kailan nga daw ba ito matutulog. Ilang sandali pa, ang oras ay 9 na ng umaga at ang dalaga ay nagising na. Matapos niyang mapalingon, napansin niya naman si Minjun na mukhang aalis. Kaya naman tinanong niya ito kung saan siya pupunta. Sinabi naman ng binata na binabalak niyang pumunta sa rooftop. Si Yena ay nag-alala sa kanya at sinabi na baka may iba pang zombie sa taas ng gusali. Tinanong ni Minjun kung gusto nga daw bang sumama ng dalaga, ngunit ito naman ay biglang tumanggi. Ang ating bida ay sinabi na siya na lang ang pupunta. Ilang sandali pa, siya ay palabas na at handa nang umakyat sa rooftop. Habang paakyat napansin niya naman ang crack sa salamin ng main door ng gusali. Ayon sa ating bida, hindi na daw magtatagal ang salamin sa pintuan kung patuloy ang mga zombie sa pagbunggo dito. Habang patuloy na paakyat si Minjun, mula sa likod niya naman ay may nagsalita na napakabaho dito sa lugar. Ang dalaga ay biglang sumunod dahil sa pakiramdam niya daw ay kailangan ni Minjun ng tulong niya. Ang eksena ay nalipat sa rooftop at ang ating bida ay nakita na din ang bangkay sa banyo. Habang siya ay nagugulat, napagtanto niya naman na ito daw ang girlfriend ng college student na lalaki. Si Minjun ay dinasalan na muna ang bangkay at siya ay agad na din lumabas matapos ng kanyang ginawa. Tinanong ni Yena kung wala nga daw bang tao sa loob. Sinabi ng ating bida na meron ngunit namayapa na ito. Mas makakabuti din daw kay Yena kung hindi na ito sisilip sa loob. Ang dalawa ay nagsimulang magplano na kailangan nilang magsunog o magpausok ng kung anong bagay para mapansin sila ng helicopter kung sakaling may mapadaan malapit sa kanila. Ang dalaga naman ay nagtaka kung paano sila gagawa ng signal sa helicopter. Sinabi niya din na hindi sila basta-basta makakapagpapansin sa helicopter. Kaya naman bago pa daw nila masindihan ang binabalak nilang pausokin, baka nakalayo na daw ang helicopter. Si Yena ay bigla na lang sumisigaw at tinatanong kung may iba pa nga daw bang survivors sa lugar. Si Minjun ay pinigilan sa pagsigaw ang dalaga dahil pwede daw na makapunta ang mga zombie dito. Habang sinasabi na hindi makakaakyat ang mga zombie dito, pinaalala naman ni Minjun ang malapit ng mabasag na salamin sa main door ng gusali. Ilang sandali pa, ang dalawa ay bumalik na sa apartment nila. Ang dalawa ay nagkwentuhan, hanggang sa nilalait na naman siya ng dalaga dahil nalaman niyang wala daw Instagram si Minjun. Sinabi niya din na kung meron man daw ay siguradong hindi daw ito aabot sa 50 followers. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap
hanggang sa nasabi na lang ni Minjun na mahilig siyang maglaro ng computer games tulad ng zombie apocalypse na barilan. Ang dalaga ay sinabi din na hindi na daw kailangan pang maglaro ni Minjun ng zombie games dahil nasa zombie world na daw sila. Habang patuloy na sinasagot ng ating bida ang iba't ibang tanong ng dalaga, iniisip niya naman na pwede na silang mamatay anumang oras, ngunit nandito sila na nag-uusap na parang normal lang ang lahat. Naalala niya din noon na hindi man lang daw siya pinapansin ng dalaga. Habang kinukulit siya ni Yena sa iba't ibang klaseng tanong niya, ang ating bida naman ay hindi makapaniwala na kasama niya ang kanyang babaeng gusto sa isang kwarto habang sila ay nagkwekwentuhan. Sa dami ng tanong ng dalaga, wala nang nasasagot si Minjun. Bigla siya sinipa ni Yena at tinanong kung bakit hindi siya pinapansin nito. Habang sinasabi na may naiisip lang siyang iba, sinabi din naman ng dalaga na makapal ang mukha nito dahil sa hindi pagpansin sa kanya. Makalipas ang ilang araw, si Yena ay nagbabasa ng mga comics. Tinanong niya din ang ating bida kung tapos na nga daw ba itong maglaba. Habang naglalaba ang ating bida, sinasabi din naman ni Yena na nagugutom na siya. Si Minjun ay naiinis na sa dalaga at iniisip na umalis na lang at iwan mag-isa si Yena. Habang patuloy na naglalaba, iniisip niya naman na hindi siya alila ni Yena. Ayon sa ating bida, wala na silang kuryente, kaya naman naglalaba siya ng mano-mano. Maswerte pa din daw sila dahil gumagana pa din ang nawasa. Ngunit ang ipinag-aalala niya ay malapit nang maubos ang kanilang food supply. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nagpaalam na lalabas siya. Ang dalaga naman ay kaswal lang na sinabi na kailangan makabalik daw kaagad ang ating bida sa loob ng 30 minutes. Sinabi niya din kay Minjun na mananagot ito sa kanya kapag na-late ito ng dating mamaya, na agad namang naintindihan ni Minjun, ngunit sa kanyang isipan ay naiinis na siya sa pagiging bossy ng dalaga. Habang palabas ang ating bida, iniisip niya naman na nitong mga nakaraang araw ay nagpapatrol siya sa paligid isang beses sa isang araw. Sa kanyang pagpapatrol na obserbahan niya ang mga zombie na isang tipikal na zombie, sa alam nilang mga zombie sa mga zombie apocalypse na palabas. Dahil sa kanilang malabong paningin, hindi daw ito masyadong nakakaaninag ng malinaw mula sa mga 100 meters. Napansin din ng ating bida na sensitive masyado ang mga zombie sa mga tunog sa kanilang paligid. Napansin din ng ating bida na mas marami daw ang gumagalang zombie kapag gabi. Hinala ng ating bida na medyo sensitive ang mga zombie sa sinag ng araw, kaya naman mukhang nagtatago daw ito sa madidilim na parte pag sumapit na ang araw. Ayon kay Minjun, ang mga katangian daw ng mga zombie ay kapareho sa larong nilalaro niya. Iniisip ng ating bida na kung sakaling konektado ang zombie apocalypse na ito sa loob ng game, siguradong ito pa lang daw ang umpisa ng kalbaryo nila sa apocalypse na ito, dahil sigurado daw na magiging katapusan na daw ng kanilang mundo. Si Yena ay tapos na lahat basahin ang mga comic books sa kwarto, kaya naman naboboring na siya at nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Ang oras ay umabot na sa alas 4 ng hapon. Sinabi din ng dalaga na late na naman si Minjun, kaya naman kailangan daw nitong turuan ng leksyon ang ating bida para makinig parati ito sa kanya. Mula sa labas may narinig na naman daw ang dalaga na helicopter, ngunit para sa kanya hindi na daw mahalaga ito. Matapos nilang makakita noon ng helicopter, nagawa daw agad nilang makagawa ng apoy at mapausok ito para gawing signal, ngunit wala naman daw itong kwenta dahil hindi sila pinapansin ng helicopter. Ang oras ay umabot na ng alas 5 ng hapon. Ang dalaga ay nag-umpisang kabahan dahil hindi pa nakakabalik si Minjun. Habang naglalakad paikot sa kwarto, iniisip niya naman na baka kinain na ng zombie ang ating bida. Iniisip niya na hindi niya na ito papayagan na makalabas bukas. Kapag nakabalik ito mamaya bubugbugin niya din daw si Minjun. Ang araw ay malapit ng lumubog, habang ang dalaga naman ay naiiyak na habang sinasabi na sana hindi papatay si Minjun. Dahil sa malapit na tuluyang maggabi, iniisip niya naman na mukhang hindi na daw talaga babalik si Minjun. Habang siya ay malungkot at sinasabing huwag siyang iiwan mag-isa ng ating bida, bigla naman siyang may narinig na kung ano sa labas. Si Minjun ay dumating na habang sinasabi na may gusto siyang ipakita sa dalaga. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa malungkot na itsura ni Yena. Habang naiiyak sinabihan niya naman na isang baliw si Minjun na mukhang gusto ng mamatay sa kanyang mga kamay. Ang dalaga ay handa ng turuan ng leksyon ng ating bida, ngunit sinabi niya naman na may gusto siyang ipakita sa kanya. Ang ating bida ay nakapulot daw ng papel na hinulog ng helicopter kanina. Sinabi din ni Minjun na sinubukan niya daw pumunta sa pinaglapagan ng helicopter para subukan itong hanapin, kaya naman na-late siya ng dating ngayon. Habang nagtataka siya kung ano ang tinutukoy niyang papel, bigla namang nagulat si Yena sa kanyang nakita at napatanong kung ano nga daw ba ang nakasulat sa papel. Ang Gangbuk area ay magkakaroon ng lockdown sa ika-10 ngayong buwan. Napansin Yena na bukas na ang mangyayaring lockdown, habang ang ating bida naman ay pinatingin niya sa likod si Yena. Nakita ng dalaga na may nakalagay na caution sa district nila. Habang ang ibang lugar naman ay may mataas ang danger level,
Nakita niya din naman na may safe na danger level sa kasunod na lugar nila. Sinabi ng ating bida na maaaring mas tumaas pa ang danger level sa lugar na ito kapag tumagal, kaya naman ang pananatili sa lugar na ito ay hindi daw magandang idea. Napagtanto ng dalaga na kailangan nilang makaalis agad sa gangbuk, ngunit nagtaka naman siya kung posible nga daw bang makalabas sila ng gangbuk ng ligtas. Iniisip ni Minjun kung paano nila ginawa ng survey ang mga lugar para bigyan ng danger level. Iniisip niya din na malamang nonsense lang ang mga danger level sa papel. Ngunit wala silang pagpipilian sa ngayon, kundi ang paniwalaan ang sinasabi ng papel. Napansin ni Minjun na delikado ang mga lugar na papuntang north ng gangbuk, kaya naman hindi daw sila pwedeng dumaan dito. Ayon sa ating bida, wala daw silang ibang pagpipilian, kundi ang tumawid sa Han River. Ayon kay Minjun, kailangan daw nilang umikot sa mga area na may delikadong danger level para umabot sila papunta sa Han River. Sinabi din ng ating bida na kailangan nilang dumaan sa Yongchondong. Malamang nakagawa din daw ang mga survivor dito ng barikada upang magkaroon ito ng ligtas na danger level. Si Yena ay napansin na matalino daw pala si Minjun pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Muling sinabi ng ating bida na kailangan nilang makaalis kaagad sa lugar. Ang dalaga ay sinabing gabi na at hindi naman daw siguro plano ni Minjun na umalis ngayong gabi. Ang ating bida ay sinabi naman na bukas sila ng umaga alis. Si Yena ay kinakabahan dahil baka hindi daw sila makarating ng ligtas sa Yongchondong. Nirekomenda niya din na manatili na lang sila dito ng ilang araw pa dahil malamang may dumating na daw na mga rescue dito sa mga susunod na araw. Sinabi ni Minjun na kung gusto daw mamatay ni Yena dito, wala na daw siyang magagawa. Ngunit para sa kanya ay aalis na siya bukas kapag sumapit na ang araw. Ang dalaga ay napaiyak na lang at pumayag na din na umalis sila bukas. Kinabukasan, ang dalawa ay handa nang umalis. Si Minjun ay napahinto at tinanong kung ayos nga lang daw ba kung hindi pupunta si Yena sa hospital ng kanyang tatay. Ang dalaga ay natahimik sandali at biglang sinabi na ayos lang ang mga magulang niya. Noong huling nakausap niya din daw ito ay sinabi nilang nakalabas na sila ng gangbuk. Habang inaalok ni Yena na umalis na sila, si Minjun naman ay may napapansin na kakaiba sa dalaga. Ang ating bida ay nagsimulang maglakad sa labas. Matapos tumingin sa mga sulok, tinawag niya na din naman si Yena para magpatuloy. Ang dalawa ay maingat na nagpatuloy para malagpasan ang mga zombie na kanilang nadadaanan. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nakarating na sa ibang lugar. Hindi din makapaniwala ang dalaga na madali lang nilang maiiwasan ang mga zombie. Ngunit si Minjun naman ay muling sinabi na hindi nila pwedeng ibaba ang kanilang depensa. Sinabi din ng ating bida na hindi gaanong marami ang mga zombie sa maliwanag na parte ng lugar. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na atake ang mga ito kapag nakita sila ng mga zombie. Habang nagtatanong ang dalaga kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakadin, sinabi naman ni Minjun na malapit na sila. Sinabi din iyan na sana may makita silang bisikleta o kaya naman electric scooter. Ang ating bida naman ay sinang-ayunan ng dalaga, ngunit wala naman daw silang makita ni isa nito sa paligid para magamit. Si Yena ay sinabing magpahinga naman daw sila dahil pagod na siya. Habang sinasabi na masakit na ang kanyang mga hita, ang ating bida naman ay nagpapakasigma boy at sinabing magkape pa daw ang babae kung gusto nito, habang siya naman ay magpapatuloy na daw sa paglalakad. Habang naiinis si Yena sa kanya, pinagsasabihan niya din ang ating bida. Si Minjun naman ay pinapatahimik siya dahil maaari daw na marinig sila ng mga zombie. Muling tinanong ng dalaga kung gaano pa sila kalayo, kaya naman muling sinabi ni Minjun na malapit na sila. Sinabi ng dalaga na kanina pa sinasabi ng binata na malapit na sila, kaya naman si Minjun ay muling sinabi na huwag itong magreklamo at huwag maingay. Ang paglalakbay nila ay napuno ng pagrereklamo ni Yena hanggang sa makarating na lamang sila sa daanan na may barikada. Sinabi ni Minjun na nandito na sila sa Yongchondong dahil sa mga barikada mukhang mas ligtas nga daw talaga sa lugar na ito na ikinatuwa namang marinig ni Yena. Habang umaakyat na sa kabilang parte, napansin naman ng dalaga na walang mga zombie sa lugar, ngunit sinabi naman ni Minjun na huwag nitong ibaba ang kanyang depensa. Habang sinasabi na mukhang may nakita si Yena na ligtas na lugar para makapagpahinga sila. Sinabi naman ng ating bida na huwag masyadong maarte ang dalaga dahil kailangan na daw nilang magpatuloy. Matapos magulat sa sinabi ni Minjun, si Yena naman ay nagsisimula na namang magsungit at murahin ang ating bida. Matapos nilang malagpasan ang barikada, sinabi naman ni Yena na nauuhaw na siya, kaya naman bigyan daw dapat siya ni Minjun ng tubig. Habang naglalakad sinabi ng binata na kailangan nilang magtipid ng tubig, kaya naman magtiis lang daw muna ito. Sinabi ni Yena na ligtas naman na daw sa lugar na ito, kaya naman bakit hindi na lang daw pumasok si Minjun sa ibang bahay para kumuha ng tubig. Ang ating bida ay muling binara ang dalaga at sinabi na siya na lang daw mag-isa ang kumuha ng mga gusto nito. Si Yena ay muling nagulat sa sinabi ni Minjun, tinanong niya din na kung bakit nga daw ba hindi nagiging maganda ang pakikitungo ni Minjun sa kanya.
Matapos tumingin ang ating bida, sinabi niya naman na sinunod niya ang lahat ng mga ipinag-uutos ng dalaga nitong mga nakaraang araw. May limitasyon din daw ang katulad niya sa ugali ni Yena, kaya naman kung may gusto daw itong makuha, kunin niya na lang daw ito mag-isa. Ang dalaga ay muling naiinis sa sinabi ni Mingjun, pinaalala niya din sa ating bida na para lang daw itong insekto noon sa eskwelahan nila na walang kwenta, matapos sabihin ng dalaga ang lahat ng panglalait sa ating bida. Sinabi niya naman na mukhang hindi nito naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Mingjun na hindi na daw mahalaga kung sino ang mahirap o mayaman sa kanila, at lalong hindi na din daw mahalaga ang mga achievements nila sa eskwelahan, dahil sa ngayon si Yena daw ang mas walang kwenta sa kanilang dalawa. Sinabi niya din na wala itong alam kundi ang sumigaw at mang-attract ng zombie sa kinatatayuan nila. Sinabihan niya din na pabigat lang ang dalaga at hindi niya ito kailangan, kaya naman maghiwalay na lang daw silang dalawa. Si Yena ay muling nagulat sa sinabi ng ating bida, nagtataka din siya kung anong nangyayari kay Mingjun, dahil noong mga nakaraan naman ay lagi daw itong sumusunod sa kahit anong sabihin niya. Habang pinagmamasdan niya itong umalis, iniisip niya din na ngayon niya lang nakitang ganito si Mingjun. Dahil sa inis ni Yena sinabi niya naman na tama lang na maghiwalay silang dalawa, dahil hindi niya naman daw kailangan ang ating bida. Ang dalaga ay mas lalong naiinis dahil hindi man lang daw lumilingon si Mingjun. Habang palayo na ang dalaga, sinabi niya naman na sana sinuntok niya muna sa mukha ang ating bida bago sila naghiwalay. Habang patuloy sa paglalakad, sinasabi niya naman na madali lang mamamatay si Mingjun dahil isa lang daw itong mahinang nilalang. Ang dalaga ay nagtataka sa kanyang nakita matapos niyang makita ang nakaharang sa daan. Si Yena ay biglang tumingala at nakita niya ang gusali sa itaas. Nagtaka din siya dahil mukhang nakakita daw siya ng tao sa taas. Ang dalaga ay nagtataka sa kanyang naaamoy sa paligid. Habang kinakabahan si Yena, naalala niya naman ang nangyari sa kanya noong nakaraan. Ang dalaga ay nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. Ilang sandali pa habang naglalakad mag-isa si Mingjun, si Yena naman ay dumating at sinabing isama na siya ng ating bida sa kanya. Napansin ni Mingjun na inuutusan na naman siya ng dalaga. Nagtaka din siya kung bakit nga daw ba bumalik pa si Yena. Sinabi ng dalaga na binabawi niya na ang kanyang mga sinabi kanina dahil pareho lang naman daw ang pupuntahan nila. Ang ating bida ay sinabing humingi ng tawad ang babae sa kanya na ipinagtaka naman Yena. Dahil sa sinabi nito na para lang siyang insekto kanina sa eskwelahan nila, sinabi naman ni Mingjun na magpalit naman daw sila ng sitwasyon ngayon at humingi daw ng tawad ang dalaga sa kanya na parang insekto. Ilang sandali pa, ang babaeng hindi man lang humingi ng tawad sa isang lalaki sa buong buhay niya ay nagsimulang umiyak, habang si Mingjun naman na walang kwenta noon bago magka-apokalips ay naging isang Sigma boy bigla. At nawalan na ng pakialam sa babaeng gusto niya. Habang humihingi ng tawad si Yena, ang ating bida naman ay nanlaki ang mata dahil sa mga parating na zombie. Habang palapit na ang mga patay gutom, hinawakan na ni Mingjun ang kamay ng dalaga at nagsimula ng tumakbo. Ang dalaga ay nagtataka dahil mula sa danger level na nasa papel ay ligtas daw sa lugar na ito. Habang sinasabi ni Mingjun na tumakbo lang sila, siya naman ay biglang nakakita ng survivor sa isang gilid. Ang lalaki ay biglang tinawag sila at sinabing dito sila dumaan. Matapos makapasok agad naman nilang sinubukan na isara ang lagusan. Habang nag-aalala ang dalaga sa ating bida, ang mga zombie naman ay malapit nang makalapit sa kanila. Ang zombie ay nagsimulang makalapit na ipinag-alala naman ni Mingjun. Matapos maitulak ng lalaki ang zombie kasama ang harang. Siya naman ay mabilis nang tumakbo habang sinasabing tumakbo na din silang dalawa. Habang sumisigaw ng malakas ang magandang dalaga, sinabihan naman siya ni Mingjun na tumakbo na siya. Habang tinatakbuhan nila ang mga zombie, sila naman ay nagawang makaakyat sa barikada. Si Mingjun ay sinabi din na kailangan nilang tumalon na sinang-ayunan naman ni Yena. Matapos makatalo ng dalawa, ang dalaga naman ay nagkaroon ng sprained injury sa kanyang paa. Na ikinagulat naman ni Mingjun, mula sa isang gilid ay may mga zombie na naman na parating. Matapos manlaki ang kanyang mata, naalala naman ni Mingjun ang mga sinabi noon sa kanya ni Yena na lumaban naman daw ito minsan kanila Seongbin. Si Mingjun ay naglabas ng patalim at balak protektahan ang magandang dalaga, habang iniisip na sawa na siyang tumakbo at hindi lumaban.